Hindi niyo po ba napansin na ang pari ay palaging mali? Kapag mahaba po ang homily ng pari, nakakantok naman si Father. Kapag maikli naman ang sermon, nagmamadali si Father. Kapag palangiti ang pari, sobrang showbiz naman yan. Kapag seryoso naman at tahimik ang pari, parang galit yata si Father. Kapag pinagsasabihan ng mga makasalanan, napaka-judgmental naman ni Father. Kapag hindi naman nagsasalita tungkol sa masama, aba, takot yatang magsabi ng totoo. Kapag sumasama sa mga tao, bakit gala ng gala ang paring ito? Kapag hindi naman nagpapakita sa mga tao, sinasabi, suplado naman ang paring yan. Kapag napagod at nagpapahinga, tamad yata ang pari. Kapag sobra naman sa trabaho, aba, pabida naman. Kapag nagsasalita tungkol sa politika, si Father, pakialamero sa nangyayari sa gobyerno. Kapag tahimik naman ang pari sa politika, walang pakialam ang paring yan. Kapag nakikisama sa rally, aktivista ang pari. Kapag nasa loob lang ng parokya, anti-social ang pari. Kapag kasama ang mga matatanda, makaluma si Father. Kapag namang kasama ang mga kabataan, huy, pakul, nakikiuso ang pari. Kapag may kasamang babae, girlfriend ni Father yan. Kapag meron namang kasamang lalaki, alam mo, boyfriend ni Father yan. Kapag mamahalin ang gamit, maluho si Father. Kapag mumurahin naman ang gamit, kuripot ang pari. Kapag magandang simbahan, ang arte naman ng pari. Kapag simple ang simbahan, walang vision ang paring yan. Kapag tumutulong sa mahirap, nagpapapogi lang yan. Kapag hindi agad tumulong, walang malasakit yan. Kapag palagi sa online, content creator na lang yan. Kapag hindi active sa social media, hindi marunong sumabay. Kapag malapit sa mga mayayaman, bias si Father. Kapag inuuna naman ang mga mahihirap, ginagamit lang sila para sumikat siya. Diba? Kahit na anong gawin ng pari, meron at merong masasabi ang mga tao. Pero siguro itong masakit na katotohanan, sanay tayong maghanap ng perpektong pari, pero nakakalimutan natin, tao din ang pari. Amen? Mga kapatid, hindi po kami robot, kaming mga pari. Hindi rin po kami bato, hindi kami santo agad-agad. Mga tao din po kami na napapagod, nasasaktan, nalulungkot at umiiyak. At minsan, naghahanap din po kami ng ibang tao na umunawa sa amin. Pero sa kabila po ng lahat, tuloy pa rin kami nagmimisa, tuloy pa rin ang kumpisan, tuloy pa rin ang pagdalaw sa mga may sakit, tuloy pa rin ang pananalangin. Dahil ang tunay na pari, hindi po tinatawag para maging sikat. Tinatawag siya araw-araw na magsakripisyo. Ang totoo pong pari, hindi po nabubuhay para purihin, kundi para maglingkod. At katulad ni Kristo, kahit na maraming mali na binabato sa Kanya, patuloy pa rin siyang nagmamahal. Tulad ni Kristo, kahit tama ang Kanyang pagmamahal, pinapako pa rin siya palagi sa krus. Kaya kung minsan pakiramdam mo ang pari palaging mali, baka hindi naman talaga siyang masama, o hindi mahirap lang talagang magmahal sa mundong sanay sa paghuhusga. Hindi po ba? Mga kapatid, ang pari ay pari hindi dahil gusto lang niya. Ang pari ay pari dahil gusto ng Diyos, dahil tinatawag siya ng Panginoon. Kapag ang pari lumabas po sa altar, kapag ang pari nagmimisa na, iba na siya. Siya na si Kristo dito sa mundo. Ang pari ay nananatiling pari, hindi dahil malakas siya, hindi dahil matalino siya, hindi dahil madiskarte siya. Ang pari ay nananatiling pari dahil hindi siya binibitawan ng Diyos. Ang pari ay pari dahil may mataas at dakilang pari, si Kristo. Ang kanyang lakas, doon nanggagaling ang kanyang kapangyarihan. Totoo po, hindi
Hindi naman po perpekto ang mga pari. May kahinaan din naman kami, may pagod din kami, may sugat din ang aming mga puso. Meron po mga araw na gusto na rin namin sumuko. Pero tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang Diyos hindi naman naghahanap ng perpektong tao. Ang hinahanap ng Diyos ay puso na handang maglingkod. Kaya yan ang nakakamangha sa Diyos. Minsan ang ginagamit niyang kamay para magpatawad ay kamay ng isang paring makasalanan din. Ginagamit na bibig para mangaral ay ang bibig ng tao na umiiyak at nasasaktan. Ang ginagamit ng Diyos na puso para magmahal ay pusong sugatan din minsan. Dito po natin makikita na hindi ang tao ang sentro ng bukasyon, kung hindi ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, kapag walang pari, wala po magbabasbas sa kasal niyo, walang magpapatawad sa kumpisan niyo, walang gigising para magmisa at mag-aalay ng dasal. Kapag walang pari, sino po magdadala ng langis sa mga may sakit? Sino tatakbo sa ospital kapag meron na naghihingalo? Sino po magbabasbas sa inyong mga anak? Sino mag-i-inspire sa inyo pag kayo'y depressed na? Sinong tatayo sa altar upang iangat ang katawan at dugo ni Kristo? Opo, mahalaga ang pari, hindi dahil dakila siya, o hindi dahil dakila ang Diyos na kumikilos sa pamagitan niya. Kaya wag po lang nating husgahan ang pari, ipanalangin natin sila. Amen? If you have time to criticize a priest, please have the decency, have the love to pray for them. Dahil minsan, ang pari na lagi nagpapalakas sa iba, nauubos din. Ang pari na ngumingiti po sa altar, siya din ay may dalang mabigat sa puso niya. Ang pari na laging handang makinig sa problema ng iba, siya rin yung minsan walang mapagsabihan sa kanyang mga problema at pagsubok sa buhay. Mga kapatid, kapag merong mabuting pari, pasalamat po tayo sa Diyos. Pero kung merong paring nagkamali, ipanalangin natin siya. Hindi po biro-biro ang papel namin, ang trabaho namin mga pari. Mahirap ang buhay na ito. Marami po kaming obligasyon, marami po kaming responsibilidad. Dahil ang pari, hindi naman po Diyos, pero sinusubukan niyang dalhin ang Diyos sa gitna ng mundo. Ganyan kabigat ang trabaho ng pari. Tandaan niyo po ito, maraming tao ang nakakalapit kay Kristo dahil merong isang pari na hindi sumusuko sa kanyang bukasyon. Ako na lang po, kaya nakapagpari ako dahil meron po akong isang formator, isa pong pari na naniwala sa akin.